Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Dati pa lang naman, Ninang. Hinahangaan na kita. Sabi ko sa kanya. Natawa siya at mahinang hinampas ang braso ko. Ay sus, ewan ko sa'yo, Rob. Natatawa niyang sabi sa akin. Sana pala, hindi na muna ako nag-asawa at hinintay na lang ang pagbabalik mo. Dagdag ko pang sabi, Hoy, huwag kang magbiro ng ganyan. Baka marinig ka pa ng asawa mo at masaktan pa yun sa mga biro mo. Seryoso niyang sabi, ngunit may konting ngiti sa labi. Biro lang naman, Ninang. Pero totoo nga talaga yung sabi sa kanta, no? It's sad to belong to someone else when the right one comes along. Hirit ko pa. Huminto siya sa ginagawa at nakapamewang na humarap sa akin. Tinuro niya ako gamit ang kanyang hintuturo at sinabing, Naku Ralph, tigil-tigilan mo na yung mga birong yan ha. Baka ay maging totoo pa yan. Paano kung sabihin kong naging totoo na, Ninang? Paano nga ba kung ang dating childhood crush mo ay muling bumalik? Kung ang dating akala mo ay isa lang simpleng infatuation, ay higit pa pala. Yun bang akala mo sa paglipas ng panahon ay mawawala lang? Ngunit nung nakita mo siya ulit, ay mas lalo lamang tumindi ang nararamdaman mo dati para sa kanya. Magandang gabi po sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay sa channel na ito. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Ralph, 33 taong gulang. May asawa, may isang anak. At isa lamang simpleng lalaking lumaki sa tahimik na baryo sa Batangas. Maayos naman ang buhay ko, Miss Roxy. Hindi marangya, pero masaya. May maliit kaming tindahan ni Mrs. sa harap ng aming bahay na kanyang pinagkakaabalahan sa araw-araw. Habang ako naman ay nagtatrabaho bilang bagger sa isang hypermart. Nais ko lamang ibahagi sa inyo itong aking kwento. Hindi upang sa kung anuman, kundi humingi ng inyong tulong upang maliwanagan ang nagdidilim kong pag-iisip. Nung bata pa ako, madalas akong tawaging paboritong inaanak ng ninang kong si Christy. Palagi niya akong dinadalhan dati ng iba't ibang candy at chocolates kapag bumibisita sa bahay namin. Madalas din akong tambay sa kanila noon dahil nalalakad lang naman ang distansya ng kanyang bahay mula sa amin. Pero lumipas ang panahon, lumuwas siya ng Maynila. Nakahanap kasi siya roon ng trabahong may malaking kita. Kaya ginrab niya ang opportunity na yon. Balita ko kay mama dati, hindi na raw nakapag-asawa si Ninang Christy. Ako naman, lumaki, nagbinata, nagkapamilya hanggang sa isang araw matapos ang mahabang taon, bumalik siya sa aming baryo. Hindi ko makakalimutan ang araw na nakita ko siyang muli. Tanghaling tapat ng araw na yon, nasa labas ako at nag-aayos ng motor habang ang misis ko ay sinamahan ng anak kong si Gab sa eskwelahan dahil kindergarten pa lamang ito. Sobrang init ng araw na yon. Kaya pawis na pawis ako nang marinig kong may tumawag mula sa kalsada. Ralph? Nilingon ko at halos hindi ko agad makilala yung babaeng nakatayo ron. Naningkit pa ang mga mata ko. Sinisiguradong hindi ako namamalikmata. Ang buhok niya na hanggang balikat ay tila nagpabata sa kanya kahit may ilang strands na kulay puti. May kaunting wrinkles na mahalata, ngunit napakaganda at youthful niya pa rin tingnan. May suot siyang simpleng bestida at yung paborito niyang hikaw na bilog. Pareho pa rin kung paano siya noong bata pa ako. Ninang? Natawa ako at agad akong tumayo. Grabe! Kayo po ba yan? Hindi ko agad kayo nakakilala. Ngumiti siya. Yung ngiting pinakagusto kong masilayan noong bata pa ako. Ang laki mo na, Ralph. Parang kailan lang. Ikaw yung batang lagi kong dinadala papunta sa karnabal.
Sabay kaming natawa at sa gitna ng araw, parang may kakaibang gaan akong naramdaman. Hindi ko alam kung dahil ba sa tuwa na makita siyang muli o sa dami ng alaala na biglang bumalik. Inimbitahan niya akong pumunta sa bahay niya, yung lumang bahay ng mga magulang niya na pinapaayos daw niya ngayon. Yung bahay na bawat sulok ay may alaalang pinaka-paborito ko. Habang nagkakape kami, nagkwento siya tungkol sa Maynila, ang trabaho niya at kung paano siya namuhay doon ng mag-isa. Ako naman, nagkwento ng kaunti tungkol sa asawa at sa anak ko. Tahimik lang siyang nakikinig, nakangiti. Minsan ay tumatango-tango. Tapos bigla niyang nasabi ng halos pabulong lang. Maswerte siguro yung napangasawa mo. Mabait ka. Responsable. Sayang nga at wala akong nahanap na ganon. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong isasagot. Ngumiti na lang ako. Pero may kung anong kirot sa tono ng boses niya. At sa gitna ng tawanan namin, may ilang segundong mga katahimikan. Hindi ko pa alam noon, Miss Roxy. Pero yung mga titig na ganon, yung mga sandaling tahimik pero puno ng hindi maipaliwanag na pakiramdam, doon nagsimula ang isang kwento na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung dapat ko bang pagsisihan o pasalamatan. Pagkatapos ng unang pagkikita namin ni Ninang, may kung anong bumalik sa araw-araw kong buhay. Isang uri ng init na matagal ko nang nakalimutan. Sa totoo lang, walang dahilan para lagi akong dumaan sa bahay niya. Pero tuwing tanghali, habang nag-aabot ako ng paninda sa tindahan, napapatingin ako sa kabilang kanto. Sa lumang bahay na may bagong kurtinang kulay krema, sa bakod na may mga paso ng santan. Doon siya laging madalas nakadaster, may hawak na tabo at laging mukhang payapa. Minsan, sinigawan niya ako habang naglalakad ako pauwi. Ralph, dito ka na muna. Natikman mo na ba yung bagong gatas ng kalabaw ni Mang Enyong? Tawang-tawa ako noon, Miss Roxy. Ngunit ayon, doon nagsimula ang mga sandaling pahinga ko sa kanya. Minsan, habang umuupo ako sa lumang bangko sa may bintana, siya naman ay maglalatag ng bagong lutong bibingka o kape. Hindi kami nag-uusap ng mga bagay na masyadong malalim. Madalas tahimik lang. Pareho naming pinapanood ang mga ibong naglalaro sa kalsada. Pero yung katahimikan namin, hindi nakakailang. Pero puno ng bagay na hindi namin sinasabi. Isang hapon, napadaan ako sa bahay niya dahil biglang bumuhos habang nasa kalye ako. Binuksan niya agad ang pinto. Yung ngiti niyang pamilyar, pero ngayon ay may halong saya at gulat. Basang-basa ka na, Ralph. Dali, pumasok ka na muna. Naka-t-shirt lang ako noon at basang-basa. At habang pinapatuyo ko ang sarili ko ng tuwalya, pinagmamasdan ko siya. Nakahawak sa mag, nanunood ng ulan sa labas. Ganyan talaga rito sa atin, no? Sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Minsan, bigla na lang bubuhos kahit walang sinyales. Opo, Ninang. Parang buhay din. Sagot ko ng pabiro. Biglang bumabagsak kahit akala mo okay pa. Ngumiti siya. Yung tipong saglit pero ramdam mo sa dibdib. Aba, marunong ka nang gumanyan ha? Pagkasabi niya noon, nagtagpo ang mga tingin namin. Mabilis kong ibinaling ang tingin sa labas. Kunwari ay pinanood din ang ulan. Baka hanapin na ako ni Mrs. Sabi ko habang dinadampot ang jacket ko. Oo, sige. Mahina niyang tugon. Baka nga. Pero hindi niya ako tiningnan habang sinasabi yun. At habang lumalabas ako ng bahay, sa bawat patak ng ulan sa balikat ko, ramdam kong may kung anong naiwan doon. Pag-uwi ko, nagtanong nga si Mrs. kung saan ako napadpad. Tanging sabi ko na lamang, naabutan ako ng ulan.
Sumilong lang ako ng kaunti kila Ninang. At sa isip ko, totoo naman. Pero hindi ko masabing may iba pang ulan na tumama sa akin. Yung hindi mo basta patutuyuin lang. Kinagabihan ng araw na yon, habang tahimik na ang buong bahay at payapa nang natutulog ang mag-ina ko, parang isang lindol na yumanig sa isip ko ang mga alaalang nakakubli sa puso ko. Dati pa lang, noong bata pa ako, ay sobrang crush ko na si Ninang. Naaalala ko pa kung gaano ako natutuwa kapag pumupunta siya sa bahay. Hindi lang dahil may dala siyang iba't ibang pagkain para sa akin, kundi dahil makikita ko na naman siyang muli. Madalas nga akong napapagalitan noon ng inay dahil palagi kong pumupunta sa bahay niya. Naaalala ko rin noon na minsan ko siyang tiningnan habang naliligo. Nahuli niya ako noon, ngunit imbis na pagalitan ay pinainom niya ako ng gatas at sinabihan lang na huwag nang uulitin. At nung araw na umalis siya ay sobrang lungkot ko talaga, Miss Roxy. Ilang linggo rin akong pumaroon sa bahay nila. Nagbabaka sakaling makita ko ulit siya ron. Akala ko dati simpleng paghanga lang. Ngunit ngayon na nakabalik na siya, nalilito ako kung bakit parang bumabalik ang pakiramdam na yon. Matatawag pa kayang simpleng infatuation pa rin ba to? Kinabukasan, dumaan ako sa bahay ni Ninang. Dala ang ilang pirasong saging na niluto ni Mrs. "Pasalubong po, Ninang," sabi ko. "Salamat, Ralph," sabi niya habang inaabot yon. "Namiss ko tong nilagang ganito. Alam mo ba, noong bata ka, ako yung madalas nagpapakain sa'yo nito." Napatawa ako. Kaya pala, parang paborito ko pa rin hanggang ngayon. Umupo ako sandali sa silya, sa tapat ng bahay niya. Pinapanood ang mga bata sa kalsada na naglalaro ng habulan. Sa gitna ng tawanan ng mga bata, naramdaman kong napatingin siya sa akin. Yung tingin na hindi ko agad sinuklian. Kasi baka mabasa niyang kung ano yung naroon sa loob ko. "Alam mo, Ralph," mahinahon niyang sabi, "nakakatuwang makita kang masaya sa pamilya mo. Pero minsan, naiinggit ako." "Bakit naman, Ninang?" "Kasi nakakalimutan kong may edad na pala ako. Marami na akong gustong gawin. Pero parang huli na." Napatingin ako sa kanya. Hindi dahil sa awa, kundi dahil may kakaibang ganda sa paraan ng pagkakasabi niyang yun. Yung tinig niya may halong pagtanggap, ngunit may bahid ng pangungulila. "Hindi pa naman siguro huli, Ninang," sabi ko. "Baka kailangan mo lang ng kasama para gawin ulit yung mga gusto mo." Ngumiti siya ng dahan-dahan, tapos napatingin sa kamay niyang nakapatong sa lamesa. "Kasama?" bulong niya. Hindi ko na sigurado kung makakahanap pa ba ako. Paano ba naman kasi? Gusto kong tulad mo yung mahanap ko. Hindi ko alam kung biro o may ibig sabihin. Pero tumawa siya pagkatapos. Yung tawang may kaunting lungkot. Parang nagtatago ng emosyon sa likod ng mga ngiti. Bago ako umalis ay sinabi niya, "Ralph, kung may oras ka, tulungan mo naman ako minsan dito. Marami pa kasi akong dapat ayusin sa bakuran eh. Pero kung may libreng oras ka lang naman." At ayun nga, Miss Roxy. Simula noon, naging madalas na uli ako sa bahay niya. Hindi ko rin alam kung saan ko isisingit ang dahilan. Basta tuwing naroon ako, parang mas payapa ang paligid. Pero sa pagitan ng mga tawanan at simpleng usapan, may mga sandali ring napapatahimik kami pareho. Yung mga sandaling halos marinig mo ang pintig ng puso mo at gusto mong umiwas ng tingin pero hindi mo magawa. Hanggang sa dumating ang araw na siyang nagpasiklab ng lahat sa mga damdaming pilit naming kinukubli at tinatanggi. Nagpunta ako sa bahay niya ng araw na yon upang tumulong muli. Ngunit ilang beses na akong kumakatok ay wala namang sumasagot. Pumasok na lamang ako ng diretsyo.
dahil nakabukas naman ang pintuan. Hindi ko siya nakita sa sala, kahit pa sa kusina, hanggang sa narinig ko ang paglagaslas ng shower sa banyo na malapit lang sa kusina. Hindi ko alam, ngunit ang mga paa ko ay kusang naglakad patungo ron. Hindi ko na napigilan ang sarili at marahan kong pinihit ang doorknob. Tila ay naramdaman niyang may mga matang nakamasid sa kanya. Kaya napalingon siya. Nanlaki ang mga mata niya. "Ralph, anong ginagawa mo?" Nauutal niyang tanong. Ngunit hindi ako makaimik. Hindi lang dahil hindi ko rin alam kung bakit ko ginawa, kundi dahil sobrang pagpipigil na ang aking ginagawa habang nakatingin sa kanyang kabuuan. "Ralph," pagtawag niya. "Ninang." Tanging nausal ko lamang. Ilang segundong nanatiling ganon ang aming posisyon, hanggang ako na mismo ang kusang gumalaw. Lumapit ako sa direksyon niya. Hindi alintana ang patuloy na pagbuhos ng shower. "Pasensya na, Ninang. Sabi ko dati, di ba, hindi ko na uulitin. Ngunit hindi ko na rin mapigilan. Sabi ko na ang tinutukoy ay ang pag-uusap namin dati nang mahuli niya ako. Ano bang pinagsasasabi mo?" "Gusto kita, Ninang." Diretsyong sabi ko na ikinagulat niya. "Huwag kang magbiro ng ganyan, Ralph." Matigas at seryoso niyang sabi. Pero hindi ako nagbibiro. Sabi ko na nakatitig ng diretsyo sa kanyang mga mata. "Ngunit may asawa ka." Mahina niyang sabi. May himigan ang lungkot. "Alam ko, kaya nalilito rin ako kung bakit nararamdaman ko ito para sa'yo. Matagal ko na tong itinatanggi. Ngunit ngayon, gusto ko nang magpakatotoo, Ninang." Bago pa man siya makasagot, ay idinampi ko na ang labi ko sa kanya. At hinayaan niya lamang ako. "Sabihin mong, hindi lang ako ang may gusto nito, Ninang. Gusto ko rin." Tila nagdidelirio niyang sabi. Wala na akong hinintay pang segundo. At sa mismong banyo niya, isinuko namin ang lahat ng pag-aalinlangan at winakasan ang lahat ng mga pagtanggi. Pag-uwi ko sa bahay, matapos ang ganap naming yun ni Ninang Christy, sinalubong ako ng aking mag-ina. Ang kaninang ginhawa na naramdaman ko ay napalitan ng konsensya at bigat. Nang yakapin ako ng aking asawa, ay parang pinilas ang puso ko. Nang kargahin ko ang anak ko, mas lalo lamang bumigat ang pakiramdam ko. Ang pamilya ko, ang pamilyang pinagtataksilan ko. Habang wala silang kaalam-alam, ay naroon ako sa banyo ng bahay ni Ninang Christy at tinatangay ng tukso. Ngunit ang konsensyang umuusig sa akin ng araw na yon ay hindi sapat upang patayin ang umaalab naming damdamin. Simula ng araw na yon sa loob ng kanyang banyo, mas tumindi lamang ang pananabik naming makita at maramdaman ang isa't isa. Ang minsang pagdalaw sa kanila ay naging madalas, Miss Roxy. Sa tuwing umaalis ang aking asawa, kasama ang aking anak papuntang eskwelahan, ay ang pagtungo ko rin sa bahay ni Ninang Christy. "Anong maitutulong ko sa iyo ngayong araw, Ninang?" Nakangising sabi ko pagpunta ko sa kanila. Sabi niya at kunwaring nag-iisip. "Pwede mo kaya akong tulungang ayusin ang kobre kama sa kwarto ko?" Pilya niyang sabi. Napangisi ako at hinapit siya palapit sa katawan ko. "Walang problema. Pero bago natin ayusin, gusutin muna natin." Sabi ko at kinindatan siya. Mabilis kaming tumungo roon. Muli ay sabay naming inilabas ang alab na hindi na namin mapigilan. "Hindi ka ba takot, Ralph?" Tanong niya pagkatapos. Magkatabi kami ng sandaling yon. Nakaunan siya sa aking braso at nakayakap ang isang kamay sa bewang ko. "Takot saan, Ninang?" Tanong ko, mariing nakatitig sa kanya. Sandali siyang huminga ng malalim.
Takot na baka malaman ng asawa mo tong ginagawa natin. Mahina niyang tanong. Sa totoo lang, natatakot ako, Ninang. Pag-amin ko. Ngunit takot din akong mawala ka. Kaya't ayoko munang isipin yan ngayon. Ngumiti siya ng kaunti at mabilis akong hinalikan. Ako rin, Ralph. Sa ngayon, ikaw at itong meron sa atin lamang ang iisipin ko. Aniya, kaya nga. Kaya't sulitin muna natin, Ninang. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawa, Miss Roxy. Hindi na mabilang pa na pagkakataon na may nangyari sa pagitan namin ni Ninang Christy. Bawat uwi ko ay kinakain naman ako ng konsensya. Ngunit hindi ko rin mapigilan ang sariling pumunta sa kanila kinabukasan. Ang asawa kong walang kaalam-alam ay masaya akong pinagsisilbihan kada uwi ko. Walang bahid ng pagdududa at paglalagay mali siya. At iyon ang mas nagpabigat sa damdamin ko. Ngunit sa tuwing masisilayan ko rin si Ninang Christy, parang nakakalimutan ko ang lahat ng babala. Sa bawat halik at haplos, nakakalimutan ko ang nakangiting mukha ng aking asawa. Bawat pagdaan ng araw, mas lalo lamang akong nalululong. At bawat pagkakataon sa pagitan namin, mas lalo lamang akong nasasabik sa kasunod. Sobrang nalulunod na ako sa tukso, Miss Roxy. At hindi ko na alam kung paano pang makakabawi. Kaya't naririto ko ngayon at ibinabahagi po ito sa inyo. Alam kong mali at hindi dapat. Ngunit sa tuwing nakakaharap ko na siya, ay nakakalimutan ko na ang bawal sa kung ano ba ang dapat. Hindi ko na alam kung saan ako natatakot. Kapag nalaman ng asawa ko ang totoo o kapag dumating ang araw na matapos ang kung anumang meron kami ni Ninang Christy. Halos 2 buwan na rin, Miss Roxy, at ganun pa rin ang setup namin ni Ninang. Masaya ako. Ngunit magiging sinungaling ako kapag sinabi kong hindi ako binabagabag ng aking konsensya bawat gabi. May mga gabing hindi ako makatulog ng maayos. Ngunit hindi ko rin alam kung paano ba ang dapat. Sa mga nakikinig nitong kwento ko ngayon, maaari niyo po bang maliwanagan itong aking pag-iisip? Handa akong tanggapin anuman ang maging komento nyo sa ibaba. Tahimik ko pong babasahin at isa sa isip ang bawat payo ninyo. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Ralph. Please subscribe sa Roxy's Pinoy Stories.